C1. Nakatakin ko. Hindi na bola yung hinahabol ko. Na-drive. Nakalagpas na siya. Hahatakin ko pa yung pewa. Walang direct to play na ball. Ibig sabihin, tao yung hinahabol ko, hindi na yung bola. C1. That's an sportsman-like foul. Criteria number 1. Ngayon, nakalusot sa screen. Nahatak yung damit. Nagkaroon ng epekto. Sa discretion ng referee, nagkaroon ng epekto. Delay yung play. Pass off the ball nangyayari yan. That's an sportsman-like foul. Criteria number 1. Yung sa pangalawa, excessive hard contact. Ang tawag natin excessive hard. Kahit go for the ball ka, back. Malaking epekto doon sa na-injured yung player. Talagang masama yung pang-sportsman-like foul. Excessive hard contact. C2 yun. Criteria number 2 yan. So, yun lang. With lineup. Crucial yan eh. 2 free throws with lineup. Pangalawang tawag ng sportsman-like foul within the team. Any member of the team, 2 free throws plus ball possession tayo. Sa technical, dito sa unsportsmanlike foul, pag nakakuha kayo ng dalawang unsportsmanlike foul within the game, disqualify na kayo sa game. Disqualify kayo sa game. First infraction sa unspo, 2 free throws lang. Line up ng jumper. Pangalawang infraction within the team, 2 free throws plus ball possession. Any questions sa unsportsmanlike foul? Coach. Disqualifying foul. Dito na tayo papasok. Technical stand contact. Hindi disqualify sa dalawang technical. Tatlong technical, hindi kayo disqualify. Papasok dito is non-contact and with contact. Ano ba yung non-contact? Direct official. Minura mo yung referee. Discretion ko, talagang pangtapon eh. So kaya, nagmumura kayo dun sa table official, discretion. Doon yung pumapasok yun sa with contact. Yung sinasadya natin saktan yung player. Wala, sinuntok natin. Sinipshot natin. Yung pagtira, talagang hinabol natin sa mukha. That's pa disqualify. Hindi na normal basketball yan. Yan yung dalawang klase ng disqualification sa next 3. Last ball possession. Substitute at saka timeout. Paano ba tayo mag-substitute? At saka in between first free throw, before first free throw at saka in between ang 2 free throws. After ko mag-shot ng first free throw, hindi ako nakasab. Bago tumira ng pangalawang free throw, makasab na kayo. Unlike sa 5.5, 4 and 7, dito kasi kailangan before first free throw, makasab na kayo. Kung isang free throw lang, makasab na kayo. Pag 2 free throws yung awarding, pwede sa before the first free throw o before the second free throw. Nagkaroon ng violation. Nagkaroon ng foul, walang penalty. Ball is dead. Nagkaroon ng violation, traveling, stooling, or not clear. Opportunity comes for a substitute. Pwede tayo mag-sub. Clear tayo doon. During dead ball, and before first free throw, and in between 2 free throws. Clear tayo sa substitution. Boys, clear ah. Clear. Ito na lang, last na tayo. How about timeout? Sa timeout, allowed lang tayo during the game na tumimeout ng isang timeout. During the game, isang timeout. Paano tayo ta-timeout? During dead ball lang din. Wala, may pito si referee, may violation. Traveling. Opportunity comes for a timeout for any team. So, pumito si referee. Foul, report na. Opportunity for both teams para tumawag ng timeout. Hindi tayo pwedeng tumimeout during live ball or galing sa shoot. Ito yung naguguluhan yung karamihan eh. Kasi sa 5-on-5, yung non-scoring pwede mag-timeout, diba? Non-scoring team or yung tinatawag na depensa. Nakashoot kami, na-timeout sila. Sa 5-on-5 pwede. Sa 3x3 hindi pwede. Kasi live ball.
Pag na-shoot kasi yung bola, live ball na yan. Pwede mo nang ipasa doon sa kampi mo eh. Pwede mo nang ilabas, pwede mo nang itira diretso pag naka-clear ka na dito with late charge. So live ball. So nagkakaroon lang ng opportunity during dead ball. Pag tumawag sa referee ng violation, any violation or a foul. Okay?